ang pagpasok ng Phantom Troop sa loob ng Black Whale para makapunta sa Tier 1 o sa Level 1 ng Black Whale na ito para makita ang higher-ups para sa kanilang pinaka-purpose, ang hanapin at patayin si Hisoka. Lalong-lalo na ang kanilang boss na si Chrollo na talagang nag-uumapaw ang galit. Bago ang lahat, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero alam kong matagal nyo nang inaantay na magbalik ang Phantom Troop kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang chapter na ito ay pinamagatang mission nang dahil na nga sa nabanggit natin kanina, surely naiisip nyo naman guys kung bakit mission ang title nito. Dito din ay makita natin sa pinakaunang panel na nagtataka itong si Lavery kung bakit ina-apprehend o siya ang hinuhuli dahil alam naman natin na talagang innocent naman si Lavery, wala siyang alam sa nangyaring pagpatay, wala siyang koneksyon kay Silent Majority dahil isa lang naman siyang biktima din. Tulad nga ng isinasuggest nitong si Hashito sa previous chapter, tinawagan niya ang Royal Army. Dito ay nare-report niya na napatay si Barigen at kahit na hindi pa nila makonfirm kung paano siya namatay kung sino ang nag-execute ng plano na yon, itong si Lavery ang dinidiin nila at ang sinisisi nila dahil si Lavery daw ang nagtawag o ang nagpukaw ng atensyon nilang lahat bago pa malamang mangyaring insidente. Dahil nakita naman natin sa previous chapter na yon na ginawa nga ng Silent Majority ang atake after nilang ma-distract sa paglingon sa itinuturong babae nitong si Lavery. At hindi lang yun guys, nang dahil lang nga sa itong si Hashito at itong si Sakata ay ipinadala nga ng third prince na si Zhonglei para protektahan talaga. At para panatiliin ang security nitong si Prince Wobble at nitong si Queen Oito, sinabi at talagang request nitong si Hashito na maging itong si Queen Seiko na affiliated dito kay Lavery o ang tao na nag-recruit kay Lavery ay may kinalaman din sa naging assassination. Sinasabi niya na maaaring may pinaplot na something itong si Queen Seiko at pwedeng sa pamamagitan ng planong yun, in-execute lamang yun itong si Lavery. Kaya naman inare-request niya na ma-charge under suspicion ng Reyna. Pero ang naging hatol ng Royal Army is request denied. Sinabi nila na hindi yun pwede. Sinabi nila na napakadaling mag-fabricate ng kwento. And since wala nga silang konkretong ebidensya, hindi nila basta-basta na lang pwedeng ipataw yun sa Reyna. Lalong-lalo pa sa Reyna na parte ng Royal Family Privilege Protection, hindi talaga nila basta-basta pwedeng pagbintangan na lang yun. Pero para naman hindi mawalan ng kwenta at para hindi magmukhang isinasawalang bahala ng Supreme Magistrate na si Cleopatra na nasa first tier ng Supreme Court, sinabi niya na ang gagawin na lamang nilang countermeasure is that magpapadala sila ng investigator sa loob naman ng quarters ni Prince Caccio sa loob ng Residence 1010 o 1010 na ang third prince na si Caccio nga dahil doon ang galing itong si Lavery. So it seems, hindi agad mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Barigen. Switching of scenes naman, nakalipas na pala ang 2 araw. Ito na ang ikalawang araw ng paglalayag nila papunta sa Dark Continent at exactly 9:45 AM. Meaning guys, 45 minutes na ang nakalipas mula nang magsimula ang meeting sa gitna ni Kurapika at ng iba pang mga bodyguards na gustong matuto ng net. Dito din ay sinabi ni Kurapika na kailangan talaga nilang i-hand over. Kailangan nilang ibigay ang lahat ng mga weapons nila dahil hindi sila magsisimula, hindi sila magtuturo not unless wala na silang hawak na kahit na anong sandata. Dito naman ay pinaglaban ng isa sa mga bodyguards na itong si Mushaho na paano kung mangyari ulit ang insidente. Paano kung may mag-appear na naman na isang Nine Beast? Paano nila po protektahan ang kanilang sarili kung wala nga silang mga weapon, kung wala ang kanilang mga sandata? Pero dito naman ay sinagot nitong si Kurapika na nag-take na sila ng measures. Ginawa na din daw ng paraan nitong si Sakata para hindi na yun maulit. Kaya naman hindi nila kailangang mabahala, hindi nila kailangang matakot kung sakaling maulit man ang nangyari kay Barigen. Pero nang dahil lang nga sa ayaw naman nitong si Kurapika na pinipilit niya ang lahat ng mga bodyguards na ito, in-explain niya na hindi naman talaga nila pinipilit na turuan ang lahat ng bodyguards. Pero ibinigay nila ang kanilang mga conditions, ibinigay nila ang mga parameters. Pinrovide nila yon at kusang lumapit ang lahat ng mga bodyguards na ito nang hindi nila pinipilit. Kaya naman kailangan nilang sumunod gayong nandito na nga sila. Kaya para naman hindi naman ganun kabilis na para bang mabigla sa desisyon itong mga bodyguards, binigyan nitong si Kurapika ng 15 minutes na palugit ang mga bodyguards para magdesisyon kung magpapatuloy pa daw ba sila sa gagawin nilang pag-aaral lang nin. So since it is 9:45 guys, 15 minutes ang ibinigay na palugit ni Kurapika kaya babalik din siya around 10 AM para tingnan kung sino ang mga confirmed na magpapatuloy sa pag-aaral. Sa oras ng palugit na ito ay kinausap at tinawagan naman ng mga bodyguards na to ang kanilang mga affiliated na mga prince and queens
para i-confirm kung anong kanilang magiging mga desisyon. Habang si Kurapika naman ay sinamantala ang pagkakataon at tinawag itong si Queen Oito at itong si Bill para pumunta sa loob ng kanilang room. Habang iniiwan naman nitong si Kurapika si Bobby Maina, kinakausap naman siya nitong si Fury Cop. Habang tinatanong ni Fury Cop kung hindi daw ba susundan nitong si Bobby Maina itong sila Kurapika. Dahil sinabi naman sa kanya na kailangan niyang pag-match agad ang bawat kilos ng mga yon. Pero sinagot naman siya nitong si Bobby Maina na wag daw mga alam itong si Fury Cop sa kanyang misyon. Nang dahil doon, sinagot naman siya nitong si Fury Cop na hindi niya yung misyon dahil yun ay ang misyon ng prinsipe. Ang prinsipe na si Prince Benjamin. Nang dahil dito, para bang nagkakainitan na ang dalawa. Pero dito ay inexplain naman itong si Bobby Maina na ang sinabi sa kanya ni Prince Benjamin is that how you handle it is up to you. Meaning talagang sinabi niya kay Bobby Maina na si Bobby Maina ang bahala sa kanyang mga gagawin. Pero sinagot na naman siya dito ni Fury Cop na sinabi din naman daw ni Prince Benjamin na stake your life at failure is not an option. Kaya naman para bang idinidiin dito nitong si Fury Cop na kailangan talagang gawin ni Bobby Maina ang lahat. Kahit na mailagay pa sa alanganin ang kanyang buhay. Kaya naman tinanong siya ulit ni Fury Cop kung sigurado ba siya na magagawa niya ang misyon. Na sinagot naman nitong si Bobby Maina na perfectly magagawa daw talaga niya yun. Kung sakaling wala dito itong si Fury Cop na para bang iniinsulto niya ito na nangengialam at nanggugulo lamang siya. Pero pinagtawanan lamang siya dito ni Fury Cop habang sinasabing napaka-fun at nakakatawa daw talagang kasama itong si Bobby Maina. But switching of scenes, nakakarating naman tayo ngayon dito sa loob ng room na pinasukan ni Queen Oito, ni Prince Wobble at nitong si Bill. Dito ay nagpe-prepare na sana ng dinner itong si Shimano, subalit nagulat na lamang siya nang para bang biglang may sumitset at may tumawag sa kanya. Yun pala'y walang iba kung hindi itong si Bill at si Kurapika na sinesenyasan siya na wag daw siyang maingay. Dito din ay nagulat itong si Shimano dahil nakatutok sa kanya ang baril nitong si Kurapika. Habang tinatanong niya kung ano daw ang dahilan, sinabi naman ni Kurapika na may dalawang question siya para kay Shimano. Ang unang tanong, inatake daw ba nitong si Shimano si Barrigan? Na of course, naging dahilan kung bakit nagulat itong si Shimano. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Sinabi niya katotohanan, hindi niya inatake si Barrigan at wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pangalawa, itinanong naman nitong si Kurapika kay Shimano kung marunong daw ba siyang gumamit ng NEN. Na sinagot naman nitong si Shimano na wala siyang alam. Hindi niya alam kung ano ang NEN at ito ang pinakaunang pagkakataon na marinig niyang tungkol doon. Dito din ay nagsisimula ng mainis itong si Shimano. Habang tinatanong itong si Kurapika na bakit siya daw ang pinaghihinalaan. Wala daw siyang alam na kahit na ano sa mga tinatanong nitong si Kurapika. Na dahilan kung bakit humingi ng tawad si Kurapika at nag-apologize pa nga siya kay Shimano. Sinabi din niya na wala daw kahit na sino pang mga affiliated na mga individual sa nangyayaring insidente ngayon. Dahil kung papansinin natin guys, ang nangyayari kay Barrigan ay ang kaparehong insidente na nangyari din sa ilang mga bodyguards sa loob ng squad ni Prince Wobble na dahilan kung bakit siguro naisip ni Kurapika na pwedeng may espiya sa kanila dahil wala namang ibang taong natitira pa na konektado sa mga insidenteng yun kung hindi sila lamang 5. Nang dahil doon tinanong nitong si Shimano na nandun din daw si Bill, bakit si Bill hindi niya pinaghihinalaan? Na sinagot naman ni Kurapika na of course, tinanong na din niya si Bill, ginamitan na din niya to ng dowsing chain at pareho naman silang inosente. Kaya naman nasabi ni Shimano na what if daw? Paano na lamang kung ang mga Nen Beast na yun ay hindi galing sa kalaban, kung hindi ang Nen Beast mismo ni Prince Wobble? Na sinagot ni Kurapika na imposible, magkaibang insidente yun. Dahil unang-una sa lahat, in-explain niya dito kung anong pinagkaiba ng mga nag-appear na Cursed White Snake at ng Nen Beast ng mga prinsipe. Sinabi niya na ang mga Nen Beast o ang mga parasitic Nen Beast na nakuha ng mga prinsipe sa pamamagitan ng ritual ay hindi basta-basta nakikita ng mga normal na tao. Tulad na lamang ng iba pang mga Nen Beast na hindi nila nakikita kung hindi sila marunong gumamit ng Nen. Pero ang nakita nilang Cursed White Snakes, hindi yun ganun kasimple, hindi yun normal na mga parasitic Nen Beast at hindi din yun galing sa kahit na sino sa mga prinsipe dahil unang-una sa lahat, nakikita yun ng mga normal na tao. So most likely, isa daw yung Nen ability, isang conjured na Nen Beast na nagagawang makita ng ibang tao sa pamamagitan ng kondisyon na inilagay dito na para bang isa itong regular matter tulad na lamang ng mga matter sa mga tangible things na nakikita din natin. Nang dahil dito na itanong nitong si Shimano kung magkaibang abilities daw ba yun. Na sinagot naman nitong si Bill na actually hindi daw sila magkaiba. Pareho silang pumapasok sa loob ng Nen abilities. The only difference is that sa pamamagitan nga ng pag-create ng isang conjured na Nen Beast, kapag nag-create ka ng invisible na Nen Beast o ng Nen Beast na hindi nakikita ng mga normal na tao,
bumababa ang risk nito na para bang nagiging mas safe ang paggamit ng ability na yun para sa user. Subalit kung iisipin natin ang konsepto ng NEN abilities na high risk, high reward, nang dahil na nga sa ang ginawa ng user ng silent majority ay ang taasan ang risk sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga white snakes maging sa mga normal na tao, nagbibigay din yun sa kanya ng mas mataas pang abilities, mas overpowered na capacities nang dahil na nga sa mataas ang risk nun. Hence the principle of high risk, high reward. Also guys, in-insert din ni Kurapika ang tungkol sa energy sa paggamit ng mga NEN beast na yon sa paggamit ng mga NEN abilities. Nabanggit niya dito na kapag ang ginawa mong NEN beast, ang ginamit mong ability ay invisible sa mata ng mga normal na mga tao, mas mataas na energy ang kakailanganin mo dahil naglagay ka ng mas mataas o para bang binabaan mo ang risk ng paggamit mo ng ability. Kaya naman sa kadahilan ng nagagawa ang ipakita ang cursed white snakes maging sa mga normal na tao, tumataas ang risk nito, meaning bababa din ang energy consumption. Hindi ito magre-require ng ganon kalakas na energy para magamit, na para bang nagpapakita lamang na napakalakas talaga nito nang dahil na rin sa napakatindi talaga ng mga risk na ipinapalit dito ng user ng silent majority. Na to mention, hindi pa nga nila alam kung ano ang kaakibat na risk na ginawa ng user na kapag hindi siya nakapatay bago niya i-deactivate ang ability ay sa kanya tatama ang curse. Nang dahil dito naisip ni Kurapika nang dahil na nga sa napakarami ng mga prinsipe na binigyan ng mga NEN beast sa pamamagitan ng ritual, surely napakatindi din ang nare-require na energy para ma-maintain ang lahat ng mga NEN beast na yon sa lahat ng mga prinsipe. Dito may pumasok biglang napakatinding ideya sa utak ni Kurapika na dahilan kung bakit napatigil siya, kaya natanong sa kanya ni Bill kung may problema daw ba, kung nararamdaman na daw ba nitong si Kurapika ang sakit ng kanyang ulo, kung nararamdaman na naman niya ang side effect ng patuloy na paggamit niya ng Emperor Time. Nanilinaw naman ni Kurapika na wala siyang nararamdaman, walang masama at para bang na-clear lang nila ang lahat ng mga suspicions sa loob ng lahat ng mga individual sa kanilang original na squad nila Wobble. Pero ang katotohanan, ang naisip pala talaga nitong si Kurapika ay dahil na nga sa merong trade-off na mangyayari sa gitna ng mga NEN beast na nag-appear sa 14 na mga prince. Mataas ang tsansa na ang dahilan kung bakit hindi pwedeng mag-withdraw, ang dahilan kung bakit walang gustong paalisin itong si King Nasubi sa gaganapin na succession war ay dahil kung may aalis sa kanila, mababasag ang kontrata. Ang contract o ang trade-off na nagbibigay ng abilities o ng mga NEN beast sa mga prinsipe kapalit ng ginagamit nilang enerhiya ay pwedeng mag-collapse kung sakaling may magwi-withdraw o aalis na kahit na sino sa 14 na mga prinsipe. Therefore, kung mangyayari yun, mawawala ang lahat ng mga NEN beasts nila. Pero hindi na muna inanalyze pa nitong si Kurapika ng mas malalim ang tungkol sa bagay na yon dahil baka maubos na nga ang ibinigay niyang palugat na 15 minutes. Bumalik na siya sa mga bodyguards at nakita niya na wala namang kahit isa sa kanila ang nag-withdraw. Kaya naman hindi na niya pinatagal pa, hindi niya na sinayang ang oras at sinimulan niya na ang gagawin nilang training. Sinabihan niya ang lahat ng mga bodyguards na i-clasp ang kanilang mga kamay, na ang gesture na nakikita natin ginagawa nila sa panel na ito. May kita din natin na habang ginagawa ni Kurapika ang pagtuturo, nanunood naman sa kanya itong si Bill at itong si Queen Oito. Sinabi din ni Kurapika na sa pamamagitan ng pag-clasp na yon ng kanilang mga kamay ay i-divide niya ang mga bodyguards na ito into groups na magiging grupo nila sa gaganapin na pagtuturo niya ng NEN. Habang nangyayari ang lahat ng ito, habang binabantayan ni Shimano si Prince Wobble na naglalaro, tinanong naman siya ni Queen Oito kung ano daw ang dahilan kung bakit nanatili itong si Shimano kahit na alam niya na delikado ang buhay nila dito. Na in-explain naman itong si Shimano na actually daw, ang lahat ng kanyang mga pamilya, ang lahat ng henerasyon na nagdaan sa kanilang bloodline ay talagang pinagsisilbihan ang Royal Army. Maging ang kanyang lolo at ang kanyang lola. Subalit ang kanyang nanay at tatay, nagkasakit sila kaya hindi nila naipagpatuloy ang ginagawa nilang serbisyo. Kaya namatay sila sa mababang edad. Subalit iniwanan nila ng mensahe itong si Shimano na kailangan daw ipagpatuloy ni Shimano ang kanilang ginagawang serbisyo hanggang sa dumating na din ang kanyang kamatayan. Na yun ang dahilan kung bakit ginagawa daw ito ni Shimano, na para bang yun ang honor ng kanilang pamilya. Nang dahil dito, kahit na nag-explain na yun naman talaga ang dahilan, sinabi nitong si Queen Oito na alam niya at sinabi din itong si Shimano na underpaid sila. Hindi sapat ang ibabayad sa kanila dito dahil nakarisk na nga ang kanilang buhay. Pero nagpasalamat pa rin siya kay Shimano at itong si Shimano naman ay na-appreciate naman ang gratitude na ibinibigay ni Queen Oito. But from this point on, ipinagpapatuloy na ni Kurapika ang kanyang pagtuturo. Idinidivide na niya ang lahat ng mga bodyguards depending sa kung paano nila ikinalasp ang kanilang mga kamay.
Una dito ay ang parabang mga kamay na nagpapakita ng gesture ng prayer. Sinabi niya na ang kailangan nilang sunod na step na gawin ay ang i-imagine na parabang nagsasandok sila ng tubig o nagsuscoop ng water gamit ang kanilang mga kamay. Sumunod naman ay ang mga shakers o ang mga individual naman na ang ginagawang pag-clasp ng kamay ay parabang nakikipag-handshake. Sa pamamagitan nito, inutusan ni Kurapika ang lahat ng mga shakers na maghawak-hawak ng kamay at maggawa ng circle. Sa pamamagitan ng circle na yun, imaginin daw nila ang flow ng aura in a clockwise direction na parabang nagpa-flow yun paikot sa kanila. And last but not the least naman ay ang catchers o ang parabang gestures ng mga kamay na hinahawakan ang wrist nila. Sinabi ni Kurapika na ang gawin naman nila na susunod na step ay ang i-imagine na parabang gumagawa sila ng cotton candy sa hangin. Also guys, binigyan din ni Kurapika ng trabaho dito itong si Furikov at itong si Belerante na sila daw ang magsisilbing parabang taga-check ng flow ng aura sa mga grupo. Kaya naman parabang nainis pa nga itong si Belerante at si Furikov dahil kailangan pa nilang tumulong. Pero honestly, napakagaling ng move na yun ni Kurapika dahil sa pamamagitan ng pagbigay niya ng trabaho kay Furikov, hindi nito mapofokusan ang pagbabantay sa kanila at hindi din ito makakagawa ng kahit na anong delikadong move habang binabantayan niya ang iba pang mga bodyguards sa ginagawa nilang pag-aaral lang din. Switching of scenes naman ay makakarating naman tayo sa Tier 5 o sa pinakamababang level ng Black Whale, sa dining hall, sa passageway papunta sa cafeteria. Dito'y may kita natin na may mga thugs o parabang may mga siga na nagmo-monopolize ng daanan na ito. Naniningil sila ng 5,000 jennies. Ang jennies nga pala guys, kung hindi pa kayo aware, yun ang currency sa loob ng Hunter x Hunter universe. Yun ang parabang pera sa kanila. So naniningil sila dito ng 5,000 jennies para sa kahit na sinong gustong dumaan sa passageway na parabang pineperahan lang nila ang bawat tao na gustong pumunta sa cafeteria. Kung ayaw naman nilang pumunta sa cafeteria, ino-offera naman nila yun ng pagkain, ng mga delata, ng kahit na anong pagkain na mas murang halaga pero sa kanila bibili, na parang ginagawan talaga nila ng paraan kung paano gagatasan ang mga taong nasa Tier 5. Pero hindi nila akalain na may dumating na bagong mga personnel, mga bigatin at yun ay ang Phantom Troop. Makikita natin dito na nandito na nga itong si Nobunaga, si Franklin at itong si Sphinx. Tinatangka pa sana ng tatlong mga siga na ito na parabang pigilan itong tatlong galing sa Phantom Troop dahil hindi sila magbabayad ng 5,000 jennies. Habang pinagbabantaan pa nga sila na hindi daw ba nila kilala ang tatlong mga bantay na ito at sinabi pa nila na ang kahit na sino daw na nagpupumilit pumasok ay binubugbog nila. Pero hindi naman nagtagal, pinagsisihan din nilang sinasabi nilang yun dahil sila ang binugbog ng tatlong nanggaling sa Phantom Troop. Dito'y may kita natin na ang lahat ng mga tao ay nakapasok na papunta sa cafeteria at maging ang tatlong ito ay isinama nila sa loob. Pero nakaupo at ine-interrogate nila ito. In-explain ng tatlong ito na sa loob daw ng Kakin Empire ay may 3 mafia families. Ang tatlong pamilyang yon ay naglalaban-laban ngayon sa loob ng Black Whale para ma-secure ang kanilang magiging teritoryo sa loob ng Dark Continent. Dinagdag din nila dito na ang mga boss ng bawat tatlong pamilyang yon ay nasa Tier 1, nasa Level 1. Mga VIP na kasama ng hari na pare-parehong nasa pinakamataas na level ng Black Whale. At dito din ay nabanggit nila na meron daw mga lower henchmen o para bang mga mabababang level o ang mga utusan ang pinakamabababang mga opisyales sa loob ng 3 mafia families na yon na mga naglalaban-laban naman para bawasan ang number ng bawat isa. Na nagpapakita lamang na hindi lang talaga ang succession war, hindi lamang ang mga prinsipe maglalaban-laban dito. Nandito din ang 3 mafia families na mas lalo pang magpapakomplikado ng sitwasyon. Nang dahil doon na itanong naman ni Sphinx kung saang family daw kasali ang tatlong mga taong ito. Sinagot nila na wala silang sinasalihan na kahit sino, mga freelancer lang sila kumbaga. Na dahilan din kung bakit dahil nga sa wala silang kinakapitan na kahit na anong opisyales, malaki din ang cut na kinukuha sa kanila ng mga great families na umaabot daw ng 90%. Isipin nyo yun guys, kahit na nagsisiga-sigaan sila, 10% lang pala ng perang mananatili sa kanilang mga kamay. Dito din ay explain na ang tatlong great mafia families ay nanggaling din sa tatlong mga prinsipe na affiliated sa kanila. Ang pinakauna dito ay ang CU family na affiliated sa ikatlong prinsipe na si Zhang Lei. Ang Haley family na affiliated naman sa ika-4 na prinsipe na si Tserednik at ang Cha'ar family na affiliated naman kay Prince Lazarus. Once na mag-pledge ng loyalty o para bang sumali ka sa kahit na sino sa tatlong great mafia families na yon, automatic, mortal na kalaban ka na daw ng dalawang other families.
Meaning kung sumali ka sa CU, kalaban ka na ng Hailey at ng Char. And the same goes naman kung sumali ka sa Char o kung sumali ka naman sa Hailey. Kaya nabanggit dito na talagang matitigas daw ang mga sumasali sa Mafia families na yon. Matapos ang ginawa nilang explanation ay naitanong naman itong si Nobunaga kung paano naman daw papunta sa Tier 1 kung sakaling gusto nga nilang kausapin ang kung sino mang boss ng isa sa mga Mafia families. Nasinagot naman nitong taong ito na imposible yon dahil in-explain naman daw sa announcement pa lang na imposibleng lumipat-lipat ng tier, na imposibleng umakyat o bumaba ng mga levels dahil may mga nagbabantay na mga Royal Army, mga Royal troops sa bawat passageway papunta sa gitna ng mga levels. But since nagagawa naman daw mag-disseminate ng impormasyon dahil knowing mga henchmen nga, ayon kay Sphinx, dahil nga sa hindi naman ganun katalino kadalasan ang mga parte ng mga mafia na ito, kailangang bigyan pa sila ng specific na mga utos mula sa kanilang mga boss na nangangahulugan na kailangang mayroon ding mag-disseminate talaga ng information na para bang may magbibigay sa kanila ng kung anong dapat nilang gawin na dadaan din sa gitna ng mga tiers na dadaan mula sa Tier 1, Tier 2 papunta sa Tier 3 na kung saan ay nandito nga ang mga hindi naman importanteng mga individual. Na nakita naman ni Nobunaga bilang isang butas. Kailangan daw nilang makausap ang kung sino mang taong yon at para makapag-negotiate na makapasok at makaakyat papunta sa Tier 1. Na naisip naman dito ni Franklin na bakit naman daw hindi na lang nila pag-away-awayin ang lahat ng 3 great families para hindi na sila mamroblema. Dito din ay itinanong nitong si Franklin sa taong ito kung sino daw ang pinakamalakas sa loob ng tatlong mga mafia families na yon. Kasi nagot naman nila na yun daw ay ang CU. Dahil pagdating daw sa pera, sa finances at sa dami ng mga members, ang CU family daw talagang pinaka-dominant. Pero dito'y nagulat bigla ang taong ito at pinagtaka niya habang nililinaw na wala daw silang gustong i-defy. Kung gusto daw makipaglaban ng tatlong ito sa mga great families, wag daw sila nitong idamay. Pero sinabi sa kanila nitong si Franklin na since dahil nga sa may 90% cut, meaning may lumilikom ng pera na naiipon nila. Meaning may pumupunta na miyembro ng pamilya sa lugar na ito, kaya naman sinabi nitong si Franklin na tawagan nilang tao ngayon para makausap na agad ng Phantom Troop para makagawa na sila agad ng negotiation. Na sinagot ng ine-interrogate nila na imposible yun. Hindi yun posible dahil unang-una sa lahat, hindi nila pwedeng tawagan ng mga taong yun dahil kusa na lamang silang pumupunta para lumikom ng pera. Dumadating daw sila every Saturday, meaning kailangang mag-antay nitong si Sphinx, ni Nobunaga at nitong si Franklin dumating ang Sabado para makausap ang kung sino mang individual na yon na nanggaling sa isa sa 3 great families. Dito din ay nabanggit nga nitong si Nobunaga na tamang-tama, saktong-sakto daw yon para sa loots. Ang loots na tinutukoy nga pala dito guys nitong si Nobunaga ay ang mga treasures dahil knowing the Phantom Troop, magnanakaw sila. Meron din silang target na mga treasures sa loob ng Black Whale. Na tinanong naman ng mga ine-interrogate nila kung ano daw ang tinutukoy na loot nitong si Nobunaga, kaya nilinaw sa kanila nitong si Sphinx na wala silang karapatan na magtanong ng kahit na ano at kailangan nilang sumunod sa bawat sasabihin nila. Binigyan din itong si Sphinx ng panibagong misyon ang mga siga-sigaan na ito at ang misyon nila ay ang i-report sa kanila at hanapin ang kahit na sinong tao na makikita nila na mas mataas pa sa height na 6'2". Kapag may nakita daw silang kahit na sinong nagfi-fit sa description na yon ay tingnan nila kung ano ang room number nun at i-report agad sa kanilang tatlo. Para bang dito pa lang ay hinahanap na talaga nila itong si Hisoka dahil knowing kung gaano kadami ang tao, hindi nila basta-basta makikita si Hisoka. Kaya ni-utilize nila ang paggamit ng ibang mga individual para magsilbing mga mata nila at para ma-pinpoint nila ang lokasyon ni Hisoka. But switching of scenes naman ay makakarating naman tayo sa area na kung saan ay naroroon itong si Chrollo at si Machi. Dito nga ay nag-meet na ang dalawa na parehong nanlulumo at disappointed ng dahil lang nga sa nangyari kay Shalnark at kay Kortopi. Dito din ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Machi at sinabi niya na papatayan niya si Hisoka. Na sinagot naman ni Chrollo ng hindi siya pumapayag. Kaya naman in-insist nitong si Machi ang principle sa loob ng Phantom Troop na first come, first serve. Pero hindi pa rin nag-a-agree dito si Chrollo. Kaya naman sinabi na lamang nitong si Machi na mag-flip the coin na lamang sila para mapagdesisyonan kung mag-a-agree ba si Chrollo o hindi. Na sinagot ni Chrollo na hindi din yun posible. Hindi siya pumapayag. Dahil ginagawa lamang daw ang coin flip kapag may dispute sa gitna ng dalawang individual sa loob ng Phantom Troop. But this time around, hindi lamang silang dalawa ang gustong patayin si Hisoka kung hindi ang lahat ng miyembro ng Phantom Troop. Kaya hindi nila yun magagawa, wala silang pwedeng gawin na kahit na anong paraan para makapagdesisyon.
kung sino ang papatay kay Hisoka. And of course, kasama daw itong si Chrollo sa mga taong yun na gustong patayin si Hisoka habang pinapakita ang galit na emosyon and facial expression nitong si Chrollo. Kaya naman for now, hanapin muna daw nila si Hisoka at saka na nila pagdesisyonan kung paano ito papatayin. Then switching of scenes naman, makikita naman natin ang bangkay ng 12th prince na itong si Momose. May kita natin dito na binabantayan at para bang nalulungkot din naman itong si King Nasubi sa pagkamatay ng kanyang anak, kaya nabanggit dito ng kanyang assistant ang kanyang sincerest condolences. Subalit sinabi nitong si King Nasubi gamit ang kanyang nakakalungkot na muka na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman daw masasayang ang buhay ni Momose dahil magiging siyang foundation, magiging siyang pundasyon ng tree ng Kakin Empire. At hindi lamang yon, nagsha-shine pa daw itong si Momose even brighter. Mas buhay na buhay pa daw siya kumpara nung talagang nabubuhay pa siya. Habang ipinapakita ang isang napaka-complex, napaka-komplikadong lugar na para bang pinapatakbo ng isang napakataas na technology. Posible bang ito ang tinutukoy ni Kurapika na trade-off? Ang nagbibigay ng enerhiya para mag-manifest ang lahat ng mga Nen-beast sa 14 na mga prince. At kung iisipin natin, dahil nga sa meron ditong 14 din na para bang mga capsules, pwedeng dito ilalagay ang bawat mamamatay ng mga prinsipe para sa gaganaping ritual. Pero magtataka kayo guys, bakit 14? Ibig sabihin ba mamamatay silang lahat? I don't think so. Pwedeng 14 ito dahil sa ang matitira sa kanila ay isa, 13 lamang pero kasama si King Nasubi sa gagamitin sa ritual. Dahil even up to this point naman, hindi pa nare-reveal kung nasaan ang tatay ni King Nasubi, so it is possible na kasama sa ritual ang pagkamatay ng previous king. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na chapter, ang susunod na video para malaman natin ang susunod na mga pangyayari. And konting spoilers guys, para sa susunod na chapter, dito na nga magsisimula ang pagkilos ni Prince Camellia kontra kay Prince Benjamin at dito na din magsisimulang gumulo ang residence sa loob ng 13th Prince na kung saan ay naroon itong si Hanzo. Para hindi ka mahuli at para ma-notify ka agad pag-release natin ng video na yon, siguraduhin mo nang nakasubscribe at na-ring mo ng bell button para automatic lumabas agad dito sa notification bar mo. Also don't forget guys na may official Facebook page din tayo and official TikTok account. Maraming salamat and shout out sa napakatinding mga supporters na ito, sa mga loyal supporters natin at sa mga bagong subscribers. Welcome na welcome kayo dito guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.